Huminga ng malalim si Leo bago niya pinihit ang susi sa kalawanging kandado. Ang tunog ng bakal na kumiskis sa bakal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matining na click na parang babala. Bumukas ang mabigat na pintuan ng lumang bahay at kasabay nito, sumalubong sa kanila ang amoy ng luma, alikabok at kandila. Amoy kandilang matagal nang namatay. "Dito na tayo, Maya!" bulong ni Leo. Pilit na pinasasigla ang boses kahit pagod na siya sa biyahe mula Maynila. "Konting tiis lang ha. Lilinisin lang natin to. Tapos ibebenta na ni Kuya. Pangako, babalik tayo sa syudad agad." Hindi sumagot si Maya. Mahigpit lang na kumapit ang 8 taong gulang na bata sa laylayan ng t-shirt ni Leo. Ang mga mata niya, malalaki at laging takot simula noong libing ni Mama, ay mabilis na lumibot sa madilim na sala. Ang liwanag lang ay galing sa flashlight ng cellphone ni Leo na gumagawa ng mahahabang anino sa mga muebles na natatakpan ng puting kumot. Para silang mga multong nakatayo, naghihintay, walang kuryente. Sabi ng barangay, bukas pa raw maikakabit. "Sige na, dito muna tayo sa sala matutulog. Mas presko," sabi ni Leo habang inilalapag ang mga bag. Naglatag siya ng banig sa sahig na gawa sa nara. Ang bawat hakbang niya ay sinasagot ng kraak ng sahig. Tunog ng bahay na matagal nang hindi dinadalaw ng mga buhay. Ang init. Sobrang init at lagkit ng hangin. Kahit probinsya na to, ilang oras din bago nakatulog si Leo. Ang huni ng mga kuliglig sa labas ay parang dagat na walang katapusan. Krrt, krrt, krrt. Nakahiga siya sa tabi ni Maya. Pinapakinggan ang mabibigat na paghinga ng kapatid. Sinubukan niyang ipikit ang mata. Iniisip ang mga buyer na tatawagan niya bukas. Kailangan nilang makaalis dito. Agad. Nagising si Leo nang biglang tumahimik ang mundo. Wala na ang mga kuliglig, walang hangin. Walang tahol ng aso. Kinuha niya ang cellphone ni Tonya. Ang liwanag ng screen ay masakit sa mata sa sobrang dilim. 3:17 a.m. Bakit ang tahimik? Bulong niya sa sarili. Uupo sana siya para uminom ng tubig nang marinig niya ito. Sa labas, sa tapat mismo ng bintana ng sala. Shrit, shrit, natigilan si Leo. Pinigil niya ang paghinga. Baka pusa lang, baka daga. Shrit, shrit, shrit. Hindi. Alam niya ang tunog na yon. Lumaki siya sa tunog na yon tuwing umaga. Tunog yun ng mga tingting ng walis na kumakayas sa tuyong lupa at mga dahon. Pero 3:00 na ng madaling araw. Sinong baliw ang magwawalis ng bakuran sa ganitong oras? Bumilis ang kabog ng dibdib ni Leo. Dugdug, dugdug. Tiningnan niya si Maya. Tulog na tulog pa rin ito. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, tumayo si Leo. Ayaw niyang lumikha ng kahit anong ingay. Shrit, shrit. Ang tunog ay may ritmo. Mabagal, mabigat. Parang pagod ang nagwawalis. O kaya naman ay alisad di tambata sadyang idinidiin ng walis sa lupa para marinig siya. Lumapit si Leo sa bintanang kapis. Ang mga parisukat ng kabibe ay malabo. Wala siyang makita mula sa loob. Kailangan niyang buksan. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa frame ng bintana. "Sino yan?" Bulong niya pero walang lumabas na boses. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Nasa tapat na mismo siya. Kung bubuksan niya ang bintana, baka nasa harap na niya ang kung ano man yun. Shrit, isang malalim na hininga. Biglang hinila ni Leo ang bintana pabukas. Bahim. Tumama ang frame sa gilid.
bakuran. Ang matandang puno ng duhat ay nakatayo sa gitna. Na ang mga sanga ay parang mga daliring itim na nakaturo sa langit. Ang buwan ay nagtatago sa ulap. Walang tao, walang nagwawalis, walang kapitbahay, walang kahit anong gumagalaw. Nanayo ang balahibo sa batok ni Leo. Sigurado siya, narinig niya. Kitang-kita o rinig na rinig niya ang bawat hagod ng walis kanina. Praning ka lang, Leo. Pagod lang to, kumbinsi niya sa sarili. Humawak siya sa dibdib, pilit na pinapakalma ang puso. Isasara na sana niya ang bintana nang umihip ang hangin. Isang malamig na hangin ang humaplos sa mukha niya. Hindi ito amoy lupa. Hindi amoy probinsya. Sumukob sa ilong niya ang isang matapang at matamis na amoy. Amoy na madalas niyang maamoy sa sementeryo tuwing undas. Amoy ng bulaklak ng kalachuchi. Pero wala namang puno ng kalachuchi sa bakuran nila. Mula sa kadiliman sa ilalim ng puno ng duhat, parang may narinig siyang mahinang pagbuntong hininga na sinundan ng isang pamilyar na tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan niya. Ang tunog ng plema sa lalamunan ng isang matanda bago magsalita. Mabilis na isinara ni Leo ang bintana at nilak ito. Napasandal siya sa dingding, habol ang hininga. Habang ang amoy ng kalachuchi ay unti-unting pumapasok sa loob ng bahay, nanunuot sa bawat sulok ng silid. Akala ni Leo, mawawala ang takot paglabas ng araw. Pero mali siya. Ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip, inilantad lang nito kung gaano talaga kaluma at karupok ang bahay. Ang init ay nanunuot sa balat kahit alas 9 pa lang ng umaga. Walang hangin. Ang alikabok na lumilipad sa ere ay parang nakahinto, nakabitin sa kawalan. Lintik na init to, reklamo ni Leo habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang laylayan ng sando niya. Kanina pa siya nagwawalis at nagpupunas ng mga muebles. Pilit na inaabala ang sarili para hindi maisip ang nangyari kagabi. Pero may isang bagay na kanina pa bumabagabag sa kanya. Ang ingay. Hindi ingay ng tao, kundi ingay ng mga insekto. Psst! Psst! Isang malaking bangaw ang dumapo sa braso ni Leo. Pinalo niya ito. Lumipad lang ito saglit at dumapo ulit sa dingding. Hindi lang isa. May 3, 4, 5 malalaking bangaw na umiikot sa gitna ng sala. Ang ingay ng pagpaypay ng mga pakpak nila ay parang kuryenteng nanggugulo sa utak. Saan ba galing ang mga to? Inis na bulong ni Leo. Sinundan niya ng tingin ang mga bangaw. Paikot-ikot sila sa tapat ng bintanang kapis. Doon mismo sa lugar kung saan siya nakarinig ng walis kagabi. Lumapit si Leo sa bintana. Pagbukas niya, sumalubong sa kanya ang isang matapang na amoy. Hindi na ito amoy bulaklak. Amoy ito ng prutas na nabulok sa ilalim ng init ng araw. Amoy ng mga nahulog na duhat na naaapakan at nagiging putik. Maasim, matamis, nakakasulasok. Sinarado niya agad ang bintana. Maya, huwag kang lalapit sa bintana ha. Mabaho, bilin niya. Nasa sulok ng sala si Maya. Nakaupo sa sahig, nakayuko sa ibabaw ng isang sketchpad. Mula pa kaninang pagkagising, hindi pa siya umiimik. Ang tanging naririnig lang ni Leo mula sa kanya ay ang mabilis at marahas na pagkiskis ng Crayola sa papel. Skrit, skrit, skrit. Parang galit ang kamay ng bata, madiin. Mabilis
lumapit si Leo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kapatid. "Bunso, anong ginagawa mo? Patingin naman si kuya." Hindi sumagot si Maya. Patuloy lang ang kamay niya sa pagguhit ng itim na linya. Paulit-ulit, patong-patong. Sinilip ni Leo ang drawing. Nanlamig ang sikmura niya. Hindi ito drawing ng bahay o bulaklak. Isang figure ng tao, isang babae. Pero sobrang tangkad nito. Halos lagpas na sa papel ang ulo. Walang mukha ang babae. Itim na bilog lang ang iginuhit ni Maya sa mukha nito. At sa likod ng babae, may mga sanga. Matutulis at baluktot na mga sanga na parang tumutubo mula sa kanyang gulugod. Ang mga sanga ay nakataas, parang mga kamay na gustong dumampot ng kung ano mula sa langit. At sa paanan ng higanting babae, may isang maliit na bata. Nakahiga, hindi malaman kung natutulog o patay. Nanuyo ang lalamunan ni Leo. Ang itim na krayola ay madiin na idinikit sa papel, makapal at halos bumakat na sa likod ng pahina. "Maya," tawag niya. Pilit na pinasasaya ang boses kahit nanginginig ito. "Sino to? Bakit ganyan ang drawing mo?" Tumigil ang pagkuskus. Binitawan ni Maya ang krayola. Gumulong ito sa sahig. Kot, kot, kot. Dahan-dahang pinunit ni Maya ang pahina mula sa sketchpad. Riip. Ang tunog ng papel na napupunit ay parang kidlat sa tahimik na silid. Iniabot niya ito kay Leo nang hindi tumitingin. Ang mga mata niya ay nakapako lang sa sahig, walang emosyon. Parang isang manikang tinanggalan ng baterya. Tinanggap ni Leo ang papel. Habang tinititigan niya ang nakakikilabot na imahe, napansin niya ang isang maliit na detalye na hindi niya nakita kanina. Sa leeg ng babaeng walang mukha, may iginuhit si Maya na isang bagay na kulay ginto. Isang kwintas, isang medalyon na hugis puso. Napahawak si Leo sa sarili niyang dibdib. Kilala niya ang kwintas na yon. Iyon ang lakit na suot ni Lola sa huling litrato niya bago siya mamatay. Ang litratong nakatago sa wallet ni Leo at hindi pa niya kailanman ipinapakita kay Maya. Paano nalaman ng bata ang tungkol sa kwintas? "Maya," mas seryoso na ang boses ni Leo. "Saan mo nakita ang kwintas na to?" Hindi sumagot ang bata. Nagsimula na naman siyang kumuha ng bagong papel. Napabuntong hininga si Leo. Baka nakita lang ni Maya sa mga gamit sa bahay. Baka coincidence lang. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid para patigilin ito sa pagguhit. "Tama na muna yan. Ang dumi na ng kamay mo, oh. Puro wax," sabi ni Leo. Kinuha niya ang wet wipes sa bag. "Akin na mapupunasan ko." Hinilan niya ang maliit na braso ni Maya. Pero nang hawiin niya ang manggas ng t-shirt ng bata, natigilan siya. Nabitawan niya ang wet wipes. Sa maputing braso ni Maya, may isang malaking pasa. Kulay lila at itim. Sariwang-sariwa. Pero hindi ito ordinaryong pasa. May hugis ito. 3 mahahabang linya. At isang maliit na tuldok sa ilalim. Hugis ito ng kamay. Isang kamay na may sobrang haba at payat na mga daliri na pumiga ng mahigpit sa braso ng bata. Umiyak. Halos hindi na makahinga si Leo. "Saan galing to? Sinong humawak sa'yo?" Dahan-dahang inangat ni Maya ang tingin niya. Sa unang pagkakataon ngayong araw, tumingin siya sa mata ng kuya niya. Ang mga mata niya ay parang balon ng kalungkutan. Itinuro ni Maya ang bintana. Ang bintanang nakaharap sa puno ng duhat. At sa labas, kahit walang hangin, biglang kumaluskos ang mga dahon ng puno.
Swoosh! Parang may nagtago sa likod ng malaking katawan nito. Tiningnan ulit ni Leo ang pasa sa braso ng kapatid. Ang mga daliri sa pasa, kamukhang kamukha ng mga sanga sa drawing ni Maya. Hindi mapakali si Leo. Ang pasa sa braso ni Maya ay parang isang mantsa sa utak niya na hindi mabura-bura. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, habang naglalaro si Maya sa sala, nagpaalam muna siya saglit. Kailangan niya ng sagot. At kailangan niya ng kausap na matino. Tumakbo siya papunta sa barangay outpost sa kanto. Ang hangin ay maalinsangan. Parang nagbabadya ang ulan, pero ayaw bumagsak. Naabutan niya si Kuya Jess, ang tanod na nakabantay, na nakaupo sa isang monoblock chair habang humihitit ng sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng poste. "Kuya Jess!" Hinihingal na tawag ni Leo. Lumingon ang tanod. May pagod sa mga mata nito. "Oh, Sir Leo, napadaan ka? May problema ba sa bahay? May napapansin ba kayong kakaiba sa bahay ni Lola?" Diretsa ang tanong ni Leo. "Kasi kagabi, may narinig ako. Tapos ngayon, si Maya, may mga pasa." Natigilan si Kuya Jess sa paghithit. Ibuga niya ang usok sa gilid. Payuti damatoy mas kagid, pero hindi siya makatingin ng diretso kay Leo. "Lumang bahay yon, sir. Maraming kahoy na gumagalaw. Maraming daga." "Hindi daga ang gumagawa ng pasa na hugis kamay, kuya." Madiin na sagot ni Leo. Tumaas ng kaunti ang boses niya. "At hindi daga ang nagwawalis ng alas 3 ng madaling araw." Natahimik si Jess. Ibinagsak niya ang upos ng sigarilyo at tinapakan ito. Pest. Lumapit siya kay Leo. Bumulong na parang ayaw niyang marinig ng hangin ang sasabihin niya. "Makinig ka, sir. Ang mga matatanda dito, may mga pamahiin. Sabi nila, kapag matagal nang walang tao ang bahay, may ibang umuupa." "Diretsuhin niyo ko," giit ni Leo. "Huwag kang magbubukas ng bintana na nakaharap sa kanluran pagkalubog ng araw." Mabilis na sabi ni Jess. Ang boses ay may halong babala, lalo na yung nakaharap sa puno ng duhat. "At kung may marinig ka, huwag mong sasagutin. Huwag kang lilingon." Bago pa makapagtanong ulit si Leo, tumalikod na si Jess at bumalik sa loob ng outpost. Isinarado ang pinto. Naiiwan si Leo na nakatayo sa kalsada. Mas lalo lang naguluhan. Pagbalik ni Leo sa bahay, madilim na ang langit. Pagpasok niya sa pinto, play. Nawala ang ilaw. Brownout. Ang ingay ng electric fan na umiikot kanina ay dahan-dahang humina. Fear, hanggang sa tumigil ito ng tuluyan. Ang katahimikan ay biglang bumigat. Sobrang tahimik na parang pati ang hangin ay pinigil ang paghinga. "Kuya?" Boses ni Maya mula sa dilim. Nanginginig. "Nandito ako, bunso. Huwag kang matakot. Brownout lang," sagot ni Leo. Kinapa niya ang lighter sa bulsa. Click. Sumindag ang maliit na apoy. Sa liwanag nito, nakita niya si Maya na nakakukot sa sofa. Yakap ang tuhod. Naghain si Leo ng hapunan sa ilalim ng kandila. Sardinas na may sabaw at kaning bahaw. Ito lang ang meron sila. Ang anino ng apoy ay sumasayaw sa mga dingding. Pinahahaba ang mga hugis ng upuan at mesa. "Kain na tayo." Pilit ng ngiti ni Leo. "Masarap to. Ligo to eh." Kumain sila ng tahimik. Ang tunog lang ay ang pagtama ng kutsara sa plato. Ting! Ting! Pinanood ni Leo si Maya. Ang anino ng kapatid niya ay nakabakat sa dingding sa likuran nito.
Malaki at itim na anino dahil sa lapit ng kandila. Sinubukan ni Leo na magbiro. Gumawa siya ng shadow puppet gamit ang kamay niya. Tingnan mo, aso. Wow! Hindi ngumiti si Maya. Nakatulala lang ito sa plato. Bumuntong hininga si Leo. Kinuha niya ang baso ng tubig para uminom. Sa gilid ng mata niya, napansin niya ang anino ni Maya sa dingding. Yumuko si Maya para sumubo ng kanin. Gumalaw ang ulo ng bata pababa. Pero ang anino sa dingding, hindi gumalaw. Napatigil si Leo sa pag-inom. Ang baso ay nanatili sa ere. Nanlaki ang mata niya. Nakatitig siya sa dingding. Ang anino ni Maya ay nakaupo pa rin ng tuwid. Ang ulo nito ay hindi nakayuko. Nakaharap ito sa direksyon ni Leo. At dahan-dahang umikot ang ulo ng anino. Kahit walang mukha ang anino, naramdaman ni Leo na nakatingin ito sa kanya. Mamaya, bulong ni Leo. Ang boses ay naipit sa lalamunan. Biglang gumalaw ang anino. Iniangat nito ang kamay. Isang kamay na may mahahaba at baluktot na mga daliri. At itinuro si Leo. Kasabay nito, namatay ang kandila. Dilim. Mula sa kadiliman, narinig ni Leo ang boses ni Maya. Pero hindi ito galing sa harap niya kung saan nakaupo ang kapatid. Galing ito sa likuran niya. Sa may tenga niya mismo. Kuya, bakit ang init ng hininga mo? Pero hindi humihinga si Leo. Pigil na pigil ang hininga niya. Kung nasa likod niya si Maya, sino ang nasa harap niya kanina? Hindi na nakatulog si Leo pagkatapos ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya babakong kanyang mga mata, nakikita niya ang aninong humiwalay kay Maya. Pagpatak ng umaga, habang mahimbing pa ang tulog ng kapatid niya sa sala, pagod na pagod mula sa takot, nagpasya si Leo. Kailangan niyang buksan ang kwarto ni Lola. Nakatayo siya sa tapat ng pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kahoy ay maitim, luma at puno ng gasgas. Kumuha si Leo ng martilyo at crowbar mula sa garahe. Wala na siyang pakialam kung masira ang pinto. Wala na siyang pakialam sa respeto. Ang kailangan niya ay sagot. Bog, bog. Ang bawat pukpok ng martilyo ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Parang tumututol ang kahoy. Parang kumakapit ang pinto sa hamba. Krak! Bumigay ang kandado. Tumilapon ang mga piraso ng kalawanging bakal sa sahig. Dahan-dahang itinulak ni Leo ang pinto. Iik! Ang tunog ng bisagra ay parang huni ng isang matandang nasasaktan. Bumugso ang amoy. Amoy ng alkampor, lumang papel, at natuyong bulaklak. Ang hangin sa loob ay mainit at hindi gumagalaw. Parang nakulong dito ang hininga ng huling tao na pumasok. Ilang dekada na ang nakalilipas. Pumasok si Leo. Ang mga alikabok ay sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Ang kwarto ay puno ng mga santo, mga estatwa ng Storm Niño, Virgen Maria, at iba pang santo na hindi niya kilala. Lahat sila ay nakaharap sa isang direksyon, hindi sa pinto, kundi sa bintanang nakatanaw sa puno ng duhat. Sa paanan ng kama, may isang malaking baul. Gawa ito sa nara, mabigat at puno ng ukit na mga bulaklak at ahas. Lumuhod si Leo sa harap nito. Lola, patawad, bulong niya. Bago niya inangat ang mabigat na takip. Whoosh! Ang alikabok ay lumipad sa mukha niya. Sa
Sa loob, nakatupi ng maayos ang mga lumang barot saya. Sa ilalim ng mga damit, naramdaman ng kamay ni Leo ang isang matigas na bagay. Isang kwaderno. Ang pabalat ay gawa sa balat ng hayop, naninigas na sa kalumaan. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay maganda, madiin bubuo at gumagamit ng malalim na Tagalog. Agosto 12, 1984. Binasa ni Leo ang pahina. Ang kasunduan ay selyado na. Ang buhay ng aking anak na si Ramon, kapalit ng pangako ng pagsamba. Hindi ko alam kung tama ang aking ginawa, pero wala na akong ibang pagpipilian. Ang puno ay nakinig. Ang puno ay nagbigay. Nanlaki ang mata ni Leo. Si Ramon, ang tatay nila. Ang ibig bang sabihin, buhay ang tatay nila dahil sa puno? Naglipat pa siya ng pahina. Ang tinta ay nagiging magulo, parang isinulat ng kamay na nanginginig. Nakalimutan ko ang alay ngayong taon. Narinig ko siyang tumatawag kagabi. Hindi na siya ang tagapag-alaga. Siya ay nagugutom. Habang binabasa ito ni Leo, biglang bumigat ang hangin sa kwarto. Ang amoy ng alkampor ay napalitan ng pamilyar na amoy ng bulok na duhat. May nahulog mula sa pahina ng kwaderno. Isang litrato. Pinulot ito ni Leo. Litrato ito ng kanyang mama noong bata pa, nakatayo sa ilalim ng puno ng duhat. Nakangiti si mama, pero sa likod niya sa may anino ng puno, may nakatayo, malabo, pero hugis tao. Isang babaeng sobrang tangkad, nakahawak sa balikat ni mama. Biglang, kirksh, kirksh. Napatalon si Leo sa gulat. Nabitawan niya ang litrato. Sa ibabaw ng tokador ni Lola, ang lumang radyo, isang transistor radio na de baterya, ay biglang umilaw at tumunog kahit walang nakasaksak. Static noise. Leo! Tawag ng isang boses mula sa radyo. Boses ito ng isang babae. Boses ni Mama. Lumapit si Leo sa radyo, nanginginig ang tuhod. Ma! Ang static ay lumakas. Masakit sa tenga. Ayo. Tapos, nawala ang boses ni Mama. Napalitan ito ng isang boses na garalgal, mababa, at parang galing sa ilalim ng lupa. Bayad. Huminto ang puso ni Leo. Bayad. Paulit-ulit. Bayad. Ang bawat pagbigkas ay palakas ng palakas. Ang radyo ay nagsimulang umuga sa ibabaw ng mesa dahil sa lakas ng tunog. Hinablot ni Leo ang radyo para patayin ito, pero walang switch. Ang volume knob ay ayaw umikot. Singilin ang dugo. Sigaw ng boses. Doon lang napansin ni Leo ang baterya sa likod ng radyo. Walang baterya. Ang lalagyan ng baterya ay walang laman at kinakalawang na. Ibinato ni Leo ang radyo sa dingding. Crash! Nasira ang radyo. Nagkawatak-watak ang mga pyesa sa sahig. Tumahimik ang kwarto. Hinihingal si Leo. Nakatingin sa mga sirang pyesa. Akala niya tapos na. Pero mula sa speaker ng sirang radyo na nakahiga sa sahig, may huling bulong na lumabas. Mahina, pero malinaw. Malapit na. Bit-bit ang lumang kwaderno ni Lola. Tinahak ni Leo ang maputik na daan patungo sa dulo ng barangay. Sabi ni Godjes, doon nakatira si Aling Nida, ang pinakamatandang albularyo sa lugar. Habang naglalakad si Leo,
Napansin niya ang mga aso sa kalsada. Karaniwan, ang mga askal ay tatahol ng malakas kapag may dayuhan. Pero ngayon, iba. Pagkakita pa lang nila kay Leo, umatras sila. Ibinaba nila ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga hita at umalulong ng mahina. Awo! Takot sila. Hindi kay Leo, kundi sa amoy na nakakapit kay Leo. Narating niya ang bahay ni Aling Nida. Maliit lang ito, gawa sa sawali at kawayan. Napapaligiran ng mga halamang gamot na nakatanim sa mga lata ng biskwit. Nasa labas ang matanda, nagpipis-tipis ng dahon ng herba buena. Aling Nida, tawag ni Leo. Hindi lumingon ang matanda. Huwag kang lumapit, sabi nito. Ang boses ay matalas at garalgal. Amoy lupa ka, amoy ng pangakong nabulok. Natigilan si Leo sa may gate na kawayan. Kailangan ko po ng tulong nyo. Ang kapatid ko, may nangyayari sa bahay namin. Dahan-dahang humarap si Aling Nida. Puti na ang lahat ng buhok niya at ang mga mata niya ay may katarata. Pero parang nakikita niya ang kaluluwa ni Leo. Inilabas ni Leo ang kwaderno. Nakita ko po ito sa baul ni Lola. May kasunduan daw. Itago mo yan! Sigaw ni Aling Nida. Sabay takip ng ilong gamit ang laylayan ng damit niya. Huwag mong ipasok ang bagay na yan sa bakuran ko. Ang kasulatang iyan ay may sumpa. Nanginginig na ibinaba ni Leo ang kamay niya. Ano po ba ang yanganggaw? Aswang po ba? Paano ko mapapatay? Tumawa ng mapakla ang matanda. Isang tawang walang saya. Patayin? Hindi mo pwedeng patayin ang may-ari ng lupa, iho. Ang yanganggaw ay hindi aswang. Siya ay isang diwata. Noon, isang tagapag-alaga na napuno ng puot dahil sa panluloko. Lumapit ng kaunti si Aling Nida, pero nanatili sa likod ng kanyang bakod na may nakasabit na bawang at buntot pagi. May utang na loob ang pamilya mo, bulong ng matanda. Ang buhay ay binabayaran ng buhay. Ang pag-unlad ay binabayaran ng pagsamba. Pinutol ng lola mo ang puno. Pinutol niya ang koneksyon. At ngayon, sisingilin ng lupa ang ipinangako. Paano ko ililigtas si Maya? Desperadong tanong ni Leo. Kukunin daw siya sa ikaswarantong na araw. Malapit na yon. Biglang nanigas ang katawan ni Aling Nida. Umirap ang mga mata niya. Nawala ang itim. Puro puti na lang ang nakikita. Ang hangin sa paligid ay biglang huminto. Nagsalita ang matanda. Pero hindi boses niya ang lumabas. Boses ito ng maraming tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Boses ng babae, lalaki, bata, at matanda. Isang koro ng mga kaluluwang matagal nang nawala. Ang pinutol ay dapat ibalik. Ang kinuha ay dapat palitan. Ang nalimutan ay dapat pangalanan. Hinawakan ng matanda ang kanyang dibdib. Parang nasasaktan. Huminga ito ng malalim at nang bumukas ulit ang mga mata niya, boses na ulit niya ang narinig ni Leo. Kailangan mong gawin ang ritual ng pagbabayad. Hinihingal na, sabi ni Aling Nida. Pawis na pawis. Ang sinasabi sa kwaderno, kailangan mong itanim ulit ang puno. Pero wala na ang puno. Pinutol na, sagot ni Leo. Hindi lupa ang kailangan ng bagong puno, iho. Umiling ang matanda. Kundi alaala. Kailangan mong itanim ulit ang puno gamit ang dugo ng alaala. Dugo ng alaala. Anong ibig niyong sabihin? Nagugulo ang tanong ni Leo. Pero hindi na sumagot si Aling Nida.
kanyang atensyon. Nararamdaman ko siya. Umalis ka na. Walang nagawa si Leo kundi tumalikod. Sa daan pauwi, bumili ni Aiwi. Bumili siya ng 2 pirasong kakanin mula sa isang tindahan. Inabot niya ang isa kay Maya pagdating niya sa bahay. Maya, pasensya na kung natagalan si kuya ha. Sabi niya, pilit nang umingiti. Pangako, aayusin ko to. Hindi kita pababayaan tulad ng ginawa nila. Kinuha ni Maya ang puto. Tiningnan niya ito. Tapos, tiningnan niya si Leo. Kuya, bulong ng bata. Ang unang beses na nagsalita siya ng buo sa buong araw. Ayaw niyang kumain. Ang gusto niya ay kumanta ka. Napakunot ang noo ni Leo. Kumanta? Anong kanta? Yung kanta ni Lola. Sagot ni Maya. Yung lagi niyang kinakanta sa ilalim ng puno. Hindi. Alam ni Leo ang kantang sinasabi ng kapatid. Pumasok si Maya sa kwarto niya. Pagbalik, may dala na siyang gunting. Isang malaki at kinakalawang na gunting na nakita niya sa lumang kahon ng pananahi. Sabi niya, kung hindi ka kakanta, bulong ni Maya habang itinatapat ang gunting sa sarili niyang buhok. Ako na lang ang aawit para sa kanya. At sa harap ng nanlalaking mata ni Leo, nagsimulang gupitin ni Maya ang sarili niyang buhok. Snip, snip. Ang mga itim na hibla ng buhok ay nahuhulog sa sahig na parang mga patay na uod. Habang ginugupit ang buhok, umuungol si Maya. Isang himig na hindi pambata. Isang himig na luma, malungkot at puno ng hinanakit. Ang uyay na kinakanta ni Lola para sa puno. Pagkatapos ng insidente ng paggupit ng buhok, nilagnat ng mataas si Maya. Nakahiga siya sa banig, basang-basa ng pawis ang noo at leeg. Ang paghinga niya ay mababaw at mabilis. Ha, ha, ha. Paulit-ulit na binabasa ni Leo ang bimpo sa malamig na tubig at ipinapatong sa noo ng kapatid. Pero walang nangyayari. Ang init ay nanggagaling sa loob, parang may apoy na nakakulong sa katawan ng bata. Maya, bunso, lumaban ka, bulong ni Leo. Hawak niya ang maliit na kamay ng kapatid. Malamig ito, sobrang lamig na parang yelo. Kahit na nag-aapoy sa lagnat ang buong katawan nito. 11:00 na ng gabi. Ang tanging ilaw lang nila ay isang gasera na nagbibigay ng nanginginig na liwanag sa sala. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa labas. Ang bawat patak ay parang maliliit na batong bumabagsak sa yero nilang bubong. Dag, 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 dag. Binabalot ng ingay ng ulan ang buong bahay. Biglang tumigil sa paghingal si Maya. Tumahimik ang lahat. Umupo si Leo. Maya, dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Pero hindi na ito ang mga mata ng kapatid niya. Ang mga ito'y blanko at walang buhay. Umupo siya sa banig. Ang kilos niya ay hindi parang sa isang batang may sakit. Ang kilos niya ay matigas, parang isang puppet na hinihila ng tali. Saan ka pupunta? Tanong ni Leo. Hindi sumagot si Maya. Tumayo ito at nagsimulang maglakad. Papunta sa pintuan sa likod. Ang pintuang nakaharap sa bakuran kung saan dating nakatayo ang puno ng duhat. Hinarangan siya ni Leo. Maya, ano ba? Bumalik ka sa higaan. Itinulak siya ni Maya. Natumba si Leo sa sahig. Nagulat siya. Hindi sa pagkatumba, kundi sa lakas. Ang lakas ng isang 8 taong gulang na bata ay parang lakas ng isang matipunong lalaki. Naglakad si Maya papunta sa pinto. Sinubukan niyang
bubuksan. Pero nakalak ito. Kalampag, kalampag. Sinusuntok at sinisipa niya ang pinto. Ang bawat tama ay umuuga sa buong bahay. Tumayo si Leo at niyakap ang kapatid mula sa likod. Pinilit niyang ilayo ito sa pinto. "Maya, ako to, si Kuya. Gumising ka." Nagpumiglas ang bata sa mga braso niya. Ang maliit na katawan ay nagwawala, puno ng lakas na hindi maipaliwanag. Ang mga kuko nito ay bumabaon sa braso ni Leo, nag-iiwan ng malalalim na kalmot. "Bitawan mo ako!" Sigaw ng isang boses, pero hindi boses ni Maya ang narinig ni Leo. Boses ito ng isang matandang babae, galit na galit at puno ng hinanakit. Habang hawak-hawak ni Leo ang nagwawalang katawan, naamoy niya ito, ang amoy na nanggagaling sa balat ni Maya. Hindi na amoy pawis, amoy lupa, basang lupa, amoy ng mga ugat na nabubulok sa ilalim ng lupa. "Hindi kita bibitawan," sigaw ni Leo. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, niyakap niya ng mas mahigpit ang kapatid. Kahit na nasasaktan na siya, "Hindi ko ibibigay ang kapatid ko sa'yo." Biglang huminto sa pagwawala si Maya. Nanigas ang katawan nito sa mga braso ni Leo. Dahan-dahan nitong inangat ang ulo para tumingin sa kanya. Ikiniling nito ang ulo sa gilid. Parang isang ibon na inoobserbahan ang biktima nito. "Ina," bulong ng bata, ang boses ay malungkot at puno ng pananabik. Pero hindi kay Leo ito nakatingin. Nakatingin ito sa isang sulok ng madilim na sala. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, bumukas ang mga mata ni Maya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leo kung ano talaga ang nasa loob ng kapatid niya. Ang mga mata nito ay itim, ganap na itim. Walang iris, walang sklera, dalawang bilog ng kadiliman na parang humihigop ng liwanag mula sa gasera. Mula sa bibig ng bata, lumabas ang boses na garalgal, ang boses na narinig niya sa radyo. Ang 40 araw ay halos tapos na, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at mabigat. "Gutom na ako, gusto ko nang pumasok." At sa sinabi nito, biglang namatay ang apoy sa gasera. Nilamon ng kadiliman ang buong silid. Kinaumagahan, para bang walang nangyari. Nagising si Maya na mahina, pero wala ng lagnat. Hindi niya matandaan ang anumang nangyari kagabi, pero ang mga malalalim na kalmot sa braso ni Leo at ang sirang pinto sa likod bahay ay sapat na katibayan. Ika-39 na araw, ito na ang huling araw. "Dito ka lang, Maya. Wag na wag kang lalabas ng sala, naiintindihan mo." Bilin ni Leo, ang boses ay seryoso at hindi nagbibiro. Tumangulang ang bata, masyadong mahina para magtanong. Dali-daling kinuha ni Leo ang kwaderno ni Lola at binasa ulit ang mga huling pahina. Nakasulat doon ang mga sangkap para sa ritual ng pag-aalay at pagtatanim muli. Tubig mula sa lumang balon, abo mula sa sinunog na dahon ng duhat, isang alaala ng pusong nagsisi, at ang pangalan na matagal nang nalimutan. "Kuya Jess!" sigaw ni Leo nang makita niya ang tanod na nagpapatrolya. Tumakbo siya papalapit dito, dala ang listahan. "Tulungan mo ako," pakiusap ni Leo. "Kailangan kong mahanap to lahat bago maghating gabi." Nakita ni Jess ang desperasyon sa mga mata ni Leo. Nakita niya ang mga bagong sugat sa braso nito. Tumango siya. "Sige, pero bilisan natin. May kakaibang nararamdaman ang mga tao sa barangay ngayon. Parang may mabigat na nakadagan sa hangin.
Una nilang pinuntahan ang lumang balon sa likod ng simbahan. Sarado na ito at natatakpan ng mga tabla. Nagtulungan silang tanggalin ang mga ito. Ang amoy na lumabas mula sa balon ay amoy lumot at nabubulok na tubig. Ginamit nila ang isang lumang timba para sumalok. Ang tubig ay kulay kape at malapot. Sunod, ang abo. Naghahanap sila ng mga tuyong dahon ng duhat sa paligid ng bakuran. Sinunog nila ito sa isang lumang lata. Ang usok ay hindi umakyat sa langit. Sa halip, gumapang ito sa lupa. Paikot sa paanan nila na parang isang ahas. Isang alaala ng pusong nagsisi. Basa ni Leo. Nag-isip siya, ang lakit ni Lola. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Pero pagpasok niya, iba na ang pakiramdam. Ang pasilyo na kanina ay maikli lang ay parang humaba. Ang mga pinto sa gilid ay parang dumami. Maya, tawag niya. Walang sumasagot. Naglakad siya sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang mga litrato ng mga ninuno nila na nakasabit sa dingding. Parang sumusunod ang mga mata sa kanya. Maya. Sigaw niya ulit. Nagsisimula ng kabahan. Kuya, narinig niya ang boses ni Maya. Pero hindi galing sa sala. Galing ito sa itaas. Sa atik, umakyat si Leo sa hagdan. Kriik, kriik. Bawat baitang ay tumutunog. Pagbukas niya ng pinto ng atik, sumalubong sa kanya ang dilim. Kinapan niya ang switch ng ilaw. Pero siyempre, wala pa ring kuryente. Ginamit niya ang flashlight ng cellphone. Ang sinag ng ilaw ay naglakbay sa mga lumang gamit na natatakpan ng sapot ng gagamba. At sa dulo ng atik nakita niya si Maya. Nakatayo, nakatalikod sa kanya. Maya, anong ginagawa mo dyan? Halika na, bumaba na tayo, sabi ni Leo. Hindi gumalaw si Maya. Nagsimula itong umusal ng isang kanta. Ang Oyayi. Habang papalapit si Leo, napansin niyang may mali. Ang sahig sa paligid ni Maya ay basa at may tumutulo mula sa kisame sa itaas niya. Itinutok ni Leo ang flashlight sa kisame. Ang puso niya ay parang tumigil sa pagtibok. Hindi tubig ang tumutulo. Itim at malagkit na likido. Parang alkitran. At sa gitna ng kisame, ang itim na likido ay namumuo. Nagkakaroon ng hugis. Hugis ng isang mukha na nakanganga. Sumisigaw sa katahimikan. Biglang lumingon si Maya. Ang mga mata nito ay itim na naman. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi abot sa mata. Naglalaro lang kami, kuya kong... Kuya, sabi nito. Ang boses ay doble. Ayaw niyang maghintay hanggang mamayang gabi. Biglang gumuho ang sahig sa kinatatayuan ni Leo. Crash! Nahulog siya. Bumagsak siya pabalik sa pasilyo sa ibaba. Tumama ang ulo niya sa sahig. Ang kuwani ang huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay ay ang anino ni Maya sa itaas. Dahan-dahang bumababa sa butas habang ang itim na likido ay umaagos pababa sa mga dingding. Sa labas, tumunog ang kampana ng simbahan. Ting, tong, 6:00 na ng gabi. Nagsisimula na ang orasyon. At sa loob ng bahay, nagsisimula na rin ang gabi ng lagim. Nagising si Leo sa isang malakas na sampal sa pisngi. Gising, Leo! Sigaw ni Kuya Jess nang imulat ni Leo ang mga mata. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ng tanod sa ibabaw niya. Ang sahig ay basag. Ang ulo niya ay kumikirot. Anong oras na? Tanong ni Leo. 11:30 na ng gabi.
Sagot ni Jess. Nawalan ka ng malay ng halos 5 oras. Nasaan si Maya? Napabangon si Leo. Ang bahay ay sobrang tahimik, sobrang lamig. Nasa sala, bulong ni Leo. Tumayo sila at dahan-dahang naglakad papunta sa sala. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang hangin ay makapal at mahirap hingahan. At nandoon nga si Maya, nakaupo sa gitna ng sahig. Pero hindi na siya nag-iisa. Sa paligid niya, may isang bilog na gawa sa buhok. Ang mahabang buhok na ginupit niya sa sarili ay maayos na inilatag sa sahig, gumagawa ng isang perpektong bilog. At sa loob ng bilog, kasama ni Maya ay isang anino. Isang anino na mas maitim pa sa kadiliman, nakatayo sa likuran niya na parang isang bantay. Hindi gumagalaw si Maya. Nakapikit lang ito. Kailangan nating simulan ang ritual, sabi ni Leo. Dala pa rin ni Jess ang mga sangkap na nakuha nila. Ang banga ng tubig mula sa balon at ang lata na may abo ng duhat. Inilapag nila ang mga ito sa labas ng bilog na buhok. Kinuha ni Leo ang laket ni Lola mula sa kanyang bulsa. Ito na ang huling sangkap. Anong gagawin mo? Tanong ni Jess. Kailangan kong pumasok sa loob, sagot ni Leo. Huminga siya ng malalim. Aling Nida, sabi niya, dugo ng alaala. Kailangan kong ipaalala sa kanya kung sino siya. Kailangan kong tawagin ang pangalan niya. Huminga ng malalim si Leo at humakbang. Tinawid ang linya ng buhok. Pag-apak na pag-apak niya sa loob ng bilog, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang sala. Nawala si Kuya Jess. Nakatayo si Leo sa isang lugar na pamilyar at kasabay nito'y dayuhan. Nasa ilalim siya ng isang dambuhalang puno ng duhat. Gabi, pero ang buwan ay sobrang liwanag, kulay dugo. Ang mga sanga ng puno ay walang dahon, puro tinik. At sa paanan ng puno, nakatayo ang isang babae, ang kanyang ina. Mama! Ngumiti ang ina niya, pero ang ngiti ay malungkot. Umalis ka na, anak. Hayaan mo na ang kapatid mo. Hindi mo siya kayang iligtas. Hindi. Umiling si Leo. Hindi ko siya iiwan. Bakit? Tanong ng ina niya. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang makatakas? Ang pumunta sa Maynila? Ito na ang pagkakataon mo, Leo. Hayaan mo na kami. Sumama ka na sa akin. Inilahad ng ina niya ang kamay. Sa likod nito, nakita ni Leo ang siyudad. Ang mga naglalakihang gusali, ang mga kumikinang na ilaw. Ang pangarap niya, para siyang hinihila. Ang sakit sa puso. Ang bigat ng responsibilidad. Ang pagod. Gusto na niyang magpahinga. Hindi. Umiiyak na, sabi ni Leo. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko iiwan si Maya. Nawala ang ngiti sa mukha ng kanyang ina. Dahan-dahan, ang mukha nito ay nalulusaw. Parang kandilang natutunaw. Ang balat ay nangingitim. Ang mga mata ay lumulubog. Kung gayon, sabi ng boses na hindi na sa kanyang ina, kundi sa boses na galing sa radyo, magdusa kang kasama niya. Biglang umuga ang lupa. Ang mga ugat ng puno ay gumapang palabas mula sa ilalim ng lupa. Malalaki at itim na parang mga galamay ng pupita. Hinuli ng mga ugat ang paa ni Leo. Mahigpit, masakit, hinihila siya pababa. Hinihila siya ng lupa. Sumisigaw si Leo, pero walang boses na lumalabas. Mula sa katawan ng puno, lumabas ang isang anino. Ang babaeng matangkad. Ang babaeng nasa drawing ni Maya.
Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi siya naglalakad. Dumudulas lang ito sa hangin. Walang mukha. Isang blankong espasyo lang kung nasaan dapat ang mukha. Yumuko ito sa harap ni Leo, na ngayon ay hanggang dibdib na ang nakalubog sa lupa. Naramdaman ni Leo ang isang malamig na hininga sa kanyang mukha. Amoy bulok na bulaklak at lupa. At mula sa blankong mukha, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Hindi niya ito narinig sa tenga, kundi naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tanong na binuo ng purong hinanakit at paghihintay. Ano ang pangalan ko? Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang utak. Ang mga ugat ay mas humigpit pa. Dinudurog ang kanyang mga buto. Konti na lang, lalamunin na siya ng buo ng lupa. Nawawalan na siya ng hangin. Ang liwanag ng dugong buwan ay unti-unting nagdidilim. Hindi ko alam. Hirap na sagot ni Leo habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Tumawa ang nilalang. Isang tawang walang tunog. Pero naramdaman ni Leo ang panginginig nito sa buong paligid. Kung hindi mo alam, kung kinalimutan mo rin ako, kung gayon, wala kang silbi. Ang mukha ng anino ay biglang bumuka. Lumilikha ng isang itim na butas na parang handa siyang sipsipin. Sa gitna ng pagkawala ng pag-asa, habang nararamdaman niya ang malamig na pagyakap ng kamatayan, isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Leo. Ang huling pahina ng kwaderno ni Lola. Ang sulat kamay ay magulo na at puno ng mga patak ng luha. May isang salita na paulit-ulit na isinulat doon. Isang salita na hindi niya maintindihan noon. Akala niya ay pangalan ng santo. Liwayway. Ang oyay na kinakanta ni Maya. Ang himig. Biglang nagkaroon ng mga salita sa isip ni Leo. Tulog na, aking diwata. Ang gabi ay lalamunin ng bamagang anong umaga. Hintayin ang liwayway, liwayway. Dapit hapon, pag-asa. Hindi ito pangalan ng tao. Isa itong titulo. Isa itong pangako. Hindi. Bulong ni Leo sa natitira niyang lakas. Hindi ko kinalimutan. Tumingin siya ng diretso sa blankong mukha ng anino. Ikaw ang ina ng puno, ang tagabantay ng lupang ito, ang diwata ng takip silim at ng bukang liwayway. Biglang huminto ang lahat, ang paghila ng mga ugat, ang tawang walang tunog, ang itim na butas sa mukha ng anino. Dahan-dahan, itinaas ng nilalang ang kamay nito. Isang kamay na gawa sa anino at mga sanga, at hinawakan ang pisngi ni Leo. Hindi ito malamig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init. Isang init na puno ng kalungkutan. Biglang bumalik ang lahat. Nasa sala ulit si Leo, nakaluhod sa loob ng bilog. Si Kuya Jess ay nakatingin sa kanya, takot na takot. At si Maya, gising na, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay normal na ulit, puno ng luha. Pero ang anino, naroon pa rin sa likod niya. At dahan-dahan, ang anino ay humiwalay kay Maya, pero hindi ito umatake. Sa halip, lumutang ito sa ere at pumasok sa katawan ni Leo. Naramdaman ni Leo ang isang nakakabinging katahimikan sa loob niya. Isang kapayapaan na kasabay ay isang mabigat na pasanin. Bumagsak siya sa sahig, humihingal. Ang sumpa ay hindi nawala. Nalipat lang ito. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ang sinag nito ay kulay ginto, nagbibigay buhay sa mga dahon at bulaklak sa labas. Ang mga ibon ay humuhuni. Ang hangin ay sariwa.
Nasa labas ng bahay sina Leo at Maya, naghihintay ng unang biyahe ng jeep pabalik sa bayan. Dala nila ang iilang gamit na naisalba. Ang bahay sa likuran nila ay tahimik. Nakasara ang lahat ng bintana. Ang pintuan ay nakakandado. "Kuya," tawag ni Maya. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kapatid. "Okay ka lang ba talaga?" Ngumiti si Leo. Isang pagod na ngiti. "Oo naman, bunso. Mas okay pa sa okay." Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Mula kagabi, may nagbago sa kanya. Isang bigat sa kanyang dibdib. Isang katahimikan sa kanyang isip. Ang dating maingay na pagnanasa na makatakas at pumunta sa Maynila nawala. Napalitan ito ng isang pakiramdam ng responsibilidad na kasing lalim ng mga ugat ng puno. Tumingin siya sa salamin na dala ni Kuya Jess. Ang buhok niya, may mga hiblana ng puti sa may sentido. At ang kanyang mga mata, may lungkot doon na hindi mawala. Hindi na nila ibebenta ang bahay. Iyon ang unang desisyon niya pagkagising niya kaninang umaga. Ang bahay at ang lupa ay mananatili sa pamilya. Isang pangako, isang pasanin. "Salamat, Jess, ha?" sabi ni Leo sa tanod na naghatid sa kanila. "Walang anuman," sagot ni Jess. Iniabot ang isang bayong ng mga prutas. "Mag-iingat kayo doon at bumalik kayo. Alam mo na, para sa ritual." Tumango si Leo. Oo, ang ritual, taon-taon kailangan niyang bumalik para mag-alay. Isang simpleng ritual ng pasasalamat. Isang pangako na hindi na muling mapapako. Dumating na ang jeep. Umakyat na si Maya. Bago sumakay si Leo, humarap siya sa bahay sa huling pagkakataon. Pumasok siya saglit sa loob, sa may altar kung saan nakalagay ang mga litrato ni Mama at Lola. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ipinatong niya ang likod ng mga daliri niya sa noo. Isang kilos na hindi na niya ginagawa simula noong nagbinata siya. Nagmano siya sa mga litrato. Pagmamano sa mga alaala, sa mga kasalanan, at sa mga sakripisyo. "Paalam na po," bulong niya. Sumakay na siya sa jeep. Umandar na ito, lumalayo sa barangay. Tumingin si Maya sa bintana, kumakaway sa mga batang naglalaro sa kalsada. Napatingin si Leo sa side mirror ng jeep. Sa salamin, nakita niya ang imahe ng kanilang bahay na papalayo. At sa may gate, may nakatayong anino. Ang aninong pumasok sa kanya kagabi, pero hindi ito mukhang galit. Hindi ito nananakot. Itinaas nito ang kamay at kumaway. Isang mapayapang pamamaalam. Napabuntong hininga si Leo. Akala niya, iyon na ang katapusan. Pero naramdaman niya ang isang mahapding kirot sa kanyang pulso. Tiningnan niya ito. Sa kanyang balat, may isang marka na dahan-dahang lumilitaw. Isang marka na parang ugat ng puno, kulay itim. Gumagapang mula sa kanyang pulso paakyat sa kanyang braso. Hindi siya pumatay ng halimaw. Hindi siya nagwakas ng sumpa. Naging sisidlan lang siya. Ang utang ay hindi binayaran. Inilipat lang sa bagong henerasyon. Naramdaman ni Leo ang paghawak ni Maya sa kanyang kamay. Tumingin ang bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ngumiti si Leo. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kapatid. Habang ang jeep ay papalayo at ang marka sa kanyang braso ay dahan-dahang gumagapang, isang tunog ang narinig ni Leo mula sa malayo, dala ng hangin. Isang tunog na hindi na nakakatakot. Isang tunog na ngayon ay bahagi na niya. Shrit, shrit, shrit.
ang tunog ng walis tingting. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Maya at ang sumpang habang buhay na nilang dadalhin. Maraming salamat sa iyong tainga at sa iyong oras. Salamat sa pagsama mo sa akin sa madilim na pasilyo ng bahay na ito at sa pagdamay sa bigat ng bawat paghinga at bawat bulong. Ang bawat salitang inyong narinig ay isinilang mula sa katahimikan. Mula sa mga alaalang nakakubli sa ilalim ng mga lumang sahig at sa mga tunog na dala ng hangin sa hating gabi. Ang pagsulat nito ay parang pakikinig sa isang kwentong matagal nang gustong maisalaysay. Siyambi may namambing may ma'am. Isang paghuhukay sa isang lihim na dapat sana'y matagal nang nakabaon. Dahil ang tunay na katatakutan para sa akin ay hindi laging nagmumula sa mga multo o sa mga halimaw na may pangil. Minsan, ito ay nagmumula sa mga pangakong napako, sa mga utang na hindi nabayaran, at sa mga kasalanan ng kahapon na pilit sisingilin sa kasalukuyan. Si Maya ay nailigtas, ngunit ang kaligtasan ay may kapalit. Isang paalala na ang bawat kapayapaan ay may katumbas na sakripisyo at ang ilang mga marka ay hindi na kailanman nabubura. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa iyo. Ano ang naramdaman mo? Anong mga alaala o takot ang gumising sa iyong isipan? Ibahagi mo sa amin ang iyong saloobin. Dahil sa dulo ng bawat kwento, ang boses at damdamin ng nakikinig ang siyang nagbibigay dito ng tunay na buhay at ng sarili nitong kaluluwa. Hanggang sa muli nating